So kung ikaw yung tipo ng taong laging positive, masayahin, malakas ang presence, keep being that light. Pero wag mo rin kalimutan na okay lang mapagod. Sunflowers don't bloom forever. And guess what? That's okay. Welcome back to my creative space kung saan ang bawat kulay ay may kasamang kwento at minsan may konting hugot. Hi everyone, it's me again Richard and my friends oftentimes call me Sir Ogie with a silent P. For today's digital illustration, kukulayan natin ang isa sa pinaka-iconic na bulaklak sa buong mundo, the sunflower. Unahin natin ang stem at leaves. Siyempre, dito nagsisimula ang base. Parang sa buhay, hindi ka agad sisikat o magbo-bloom kung walang matibay na foundation. At kung mapapansin mo, hindi naman flashy ang stem o leaves, pero sila talaga ang nagpapalakas sa buong sunflower. Ganyan din ang mga tunay mong kaibigan. Hindi palaging visible, pero andyan lang palagi para sumalo kapag konti na lang, matutumba ka na. Fun fact about sunflower, ang sunflower stems are so strong. They can support their giant heads kahit umabot pa yan ng 3 meters tall. Parang tayong mga Pinoy lang, laging resilient kahit sa gitna mo ng bagyo, literal man o emotional. Kaya kung may mga taong tahimik lang pero laging andyan sa likod mo, pasalamatan mo. At dito na tayo sa gitna ng bulaklak, yung bilog na part na akala mo simpleng design lang, pero dito pala nagaganap ang magic. At alam mo ba na a single sunflower head can produce up to 2,000 seed? Gulat ka, no? Ganyan din tayo. Akala mo minsan wala kang silbi, pero punong-puno ka pala ng potential. Minsan kasi, hindi lang natin nakikita agad. So, wag mong i-underestimate ang sarili mo just because hindi ka pa blooming sa ngayon. Ang growth, hindi laging visible. Parang healing din. Hindi mo siya nakikita sa labas, pero deep inside, may progress na pala. At ngayon nga ay sa petals naman. Ito yung showstopper, ang unang napapansin ng mga tao. Bright, yellow, eye-catching. Pero alam mo ba, hindi lang siya for aesthetic. Sunflower petals actually serve as signals para sa mga bees at insect na, uy, dito masarap ang pollen. Ibig sabihin, kahit ganda lang ang peg, may silbi pa rin. Parang tayo minsan. Akala ng iba pabibo lang. Pero hindi nila alam, may purpose ang energy natin. At eto na ang pinaka-favorite part ko, ang layering. Dahil dito makikita ang lalim ng art. Kasi hindi lang basta kulay. May shadows, may highlights, may blending. Ganyan din ang life. Hindi pwedeng puro bright moments. Kailangan din ng contrast para ma-appreciate mo yung kabuuan. At dyan na rin nga nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pag-drawing. Sana ay nagustuhan ninyo. At kung kayo ay may comment o suggestion kung paano pa natin may i-enhance ang ating drawing, paki-comment dyan sa baba. Kahit slowly, surely, tuloy lang ang bloom. At kung dumating man ang panahong nawalan ka ng kulay, pumili ka ng brush. Huminga ka ng malalim at magsimulang muli.